Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong mga tahanan. Ngayon po ay araw ng linggo at araw ng ating pagsamba. At bilang pagsunod sa ating pong mahal na Pangulo, ay minarapat po natin na mag-Facebook online para po sa ating Sunday service. At marahil sa mga susunod na linggo ay mananatili pong ganito ang ating gawain hanggat hindi po tayo nakatatapos sa krisis na ating nararanasan sa ngayon. Umaga pong ito ay nais po tayong magsimula sa isang panalangin. Ama naming banal, kami po ay nagpapasakop sa iyo at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng iyong pagpapatawad sa anumang kasalanan, sa anumang pong pagkakamali ng bawat isa. Linisin po kami ng iyong banal na dugo at patawarin sa lahat ng kasalanan. Hayaan mo po sa umagang ito ay marinig namin ang iyong mensahe sa pamamagitan ng iyong lingkod at sa pamamagitan ng iyong salita ay magkaroon kami ng sapat na kaunawaan kung paano namin harapin ang krisis na amin po kinaharap ngayon. Salamat po Ama, samahan po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na nang dumating po ang krisis na ito, ang coronavirus, na nagbigay po ng malaking problema sa iba't ibang bansa. Dati sa China, ngayon po ay Estados Unidos, sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa atin. At dahil po dito ay iba't ibang reaksyon ang makikita nating ginagawa ng maraming tao. Dito po sa atin sa Pilipinas, noon pong mapakinggan sa balita at mapanood sa TV na magkakaroon ng lockdown dahil po sa pag-iigpit ng ating pamahalaan upang hindi tayo mahawaan ng COVID-19, iba-ibang reaksyon ang ating makikitang ginawa ng maraming tao. At ang ilan ho sa mga reaksyong ito ay hindi po nakatutuwa. Naunawaan ko po ang naging reaksyong ito ng maraming tao, subalit sa ating pong mga mananampalataya, sa ating pong mga taong nagsasabing tayo'y makadiyos at kilala natin ang Diyos. Nararapat ba na ang mga reaksyong ito na ating mababanggit ay makita sa bawat isa sa atin? Hindi po lingid sa ating kaalaman na nung ideklara ang lockdown o yung quarantine ay kapag dakap tumungo sa mga malalaking malls, grocery stores ang maraming tao upang mamili ng kani-kanilang mga pagkain. Halos maubos po ang mga alcohol sa bawat pamilihan sa takot na wala silang magamit sa paglilinis ng kanilang mga kamay o pag-disinfect ng kanilang mga kagamitan. Natatakot ang marami na baka mahawaan at maaaring kanilang ikamatay. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagdudumali at halos ubusan ng iba ng alkohol na parabagang sila lamang gustong mabuhay sa mundong ito. Pero ang tanong sa umagang ito, tayong mga mananampalataya, nararapat ba na ganoon ang ating maging reaksyon kapag may mga krisis na darating? Sa umaga pong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang talakayin na maaaring magbigay po sa atin ng liwanag sa maaari po nating gawin kung dumarating ang mga krisis ng buhay. Maaaring hindi lamang katulad ng coronavirus. Marahil maraming krisis tayong kinakaharap sa panahon ito. Marahil personal, pampamilya, at marahil mabibigat ng mga problema ang inyong kinalalagyan at nararanasan sa panahon ngayon. Ano ang dapat nating maging pag-uugali
sa mga panahong dumarating sa atin ang mga hamon ito. Our message for today will be entitled, Things to Remember in Times of Crisis. Write it down. Things to remember in times of crisis. Isa hong napakalagang bagay na alam natin ang mga bagay na dapat nating tandaan sa panahon ng krisis. At dito po sa salita ng Diyos ay may dalawang punto akong bibigyan ng pansin. I have two main points here to be discussed. Point number 1, God promises to us that nothing is permanent. Again, God promises to us that nothing is permanent. In Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8, and it says, verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. There are truths to be learned in this very chapter. Sinasabi po dito sa mga talata na ang lahat ng bagay ay mayroong kanya-kanyang kapanahunan. So, ang ibig sabihin, ang lahat ng nararanasan ng tao ay may kanya-kanyang panahon dito sa silong ng langit. At ang panahong ito ay hindi tumutukoy lamang sa atin hong panahong nararanasan dito sa Pilipinas na tag-ulan o tag-init. Ang mga panahon na binabanggit dito ay tumutukoy po sa maraming bahagi ng ating buhay. At ano ang mga matututunan natin dito po sa salitang seasons o mga panahon? Number 1, seasons guarantee change. Kung atin hong mapapansin, hindi po nananatili ang isang uri ng panahon sa atin pong kinalalagyang ito o sa mundong ito na ating kinalalagyan. Sa atin po sa Pilipinas, meron pong tinatawag na tag-init o dry season. Pero hindi ito po nananatili sa kanyang kalagayan. Darating po sa darating na mga buwan ang tag-ulan o wet season. Sa ibang bansa may kinatawag na autumn, winter, at iba pa. At makikita nating hindi namamalagi ang bawat season ito. Ang dry season, hindi po siya nananatili. Ang tag-ulan ay hindi rin nananatili. Sapagkat ang lahat ng bagay sa silong ng langit ay may kanya-kanyang panahon. So, ang ibig sabihin,
ang lahat ng bagay dito sa silong ng langit ay seasonal o may kanya-kanyang panahon. At makikita natin pag sinabing seasons guarantee change. Ginagarantiyan po tayo na ang bawat panahong dumarating sa atin ay nagbabago. Kaya kung ngayon po ay meron po sa ating panahon na isang krisis na dala ng COVID-19, ito po'y magbabago. Sapagkat ito po ay ipinangako ng Panginoon. Muli ko pong sasabihin at ulitin, God promises to us that nothing is permanent. Wala hong permanente sa mundong ito. Pagdating ho sa mga kapanahunan o sa mga bagay na atin pong nararanasan sa ating buhay. Kaya pakatandaan po natin na pag sinabi pong season, meron pong mga katotohanan tayong matututuhan dito. At ang una po ay ito. Season guarantee change. Ginagarantiyan po tayo at ina-assure sa pangako ng Diyos dito sa Ecclesiastes na nagbabago ho ang panahon. Kaya ho, dapat alalahanin natin sa mga panahong ito na hindi po mananatili ang krisis nito. Ito po ay magbabago. Number 2. Season gives hope. Seasons give hope. Alam mo ba ninyo na katulad ngayon po ay tag-araw. At habang tayo po ay nasa tag-araw o tag-init, pag minsan dumaraing po tayo laging pinapawisan, hindi makatulog sa gabi dahil sa tindi ng init. Pero, kung titingnan natin, pagkatapos ng tag-init ay meron pong tag-ulang darating. At tayo umaasa na magbabalik ang normal na pakiramdam ng ating katawan dahil lalamig ang ating environment. So, ang ibig sabihin, seasons give hope. Ang bawat panahon po na dumaraan sa atin ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya ho, bagamat tayo nasa season ngayon ng crisis dahil sa COVID-19, tumingin tayo ho sa susunod na panahon at araw. May pag-asa itong dala para sa atin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Facebook online na ito ay asahan po ninyo na ang bawat panahon ay nagdadala ng pag-asa. Number 3, ano ho ang katotohanang dala ng salitang seasons o mga panahon? Seasons are always temporary. Again, seasons are always temporary. Ang lahat ho ng mga panahon sa silong ng langit na ito ay temporal, hindi mananatili. Hindi lamang ang tag-init, tag-ulan, kundi ang bawat bahagi ng buhay natin. Ano mang problema na dumaraan sa ating buhay o dumarating sa ating buhay, ito'y temporary lamang. Kaya nga ho, pag minsan, tayo ho ay nakatatawa at nakangingiti, ibig sabihin, tayo po'y nakaraos na o nakadana sa mga problema. Kaya tama po, sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3, may panahon ng pag-iyak at may panahon ng pagtawa. Seasons are always temporary. Kaya ho, nakakatuwa na tayong mga mananampalataya ay hindi nagkakaroon ng matinding takot dahil sa mga krisis na dumarating sa ating buhay. At lalo higit sa ating panahon ito. Hindi po tayo natatakot sapagkat alam natin na temporary lang ang lahat ng bagay na ito.
Ang katunayan po, ako at ang aking pamilya, nung mabalitaan namin ang krisis na ito at magkakaroon ng quarantine, namili din po kami ng mga bagay na dapat gamitin sa pag-iingat. May alcohol, may kaunting grocery, para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero hindi ganun karami. Sapagkat kami po ay umaasa na lilipas din ito. At sa darating na mga linggo ay magbabago ang lahat ng bagay. Sapagkat kami naniniwala na ang lahat ng bagay sa sinulang langit ay pansamantala lamang. Maging ang mga krisis na dumarating sa ating buhay. Number 5. Nothing remains the same. Kung pag-aaralan natin ang chapter 3 ng Ecclesiastes o ng Mangaral, makikita po natin na wala pong nananatiling pare-pareho na lamang po ang nangyayari. Nothing remains the same. Iba-iba po ang mga pangyayari o nagaganap sa mga talatang ating nabanggit. Nadala po ng season o ng panahon. Kaya siguro kung panahon ngayon ay gipit ka, hindi mananatiling habang panahon na ikaw ay gipit. Kung ikaw ay magsusumikap, darating din ang panahon na ikaw ay uunlad. Kung ngayon ay ikaw ay naka-lockdown sa iyong tahanan, wala kang trabaho, walang sweldo, pero hindi mananatiling ganon lagi. Isang araw, magkakaroon ka rin ng hanap buhay at kikita ka muli. Subalit sa panahon ngayon, kailangan nating sundin ang paalala ng ating Pangulo at ng pamahalaan na tayo ay magkaroon ng pag-iingat, magkaroon ng self-quarantine upang hindi tayo mapahamak. And lastly, the key to life is outlasting season. The key to life is outlasting season. Ibig sabihin, ang susi sa buhay na ito ay kailangan nating lagpasan, talunin, i-overcome, overpower ang mga panahong dumaraan sa atin. Naalala ko po noong mga panahon na nakararanas po ng pagsubok kami sa aming pamilya. Pero nanatili po kaming matatag at nakikita namin na lilipas din to at kailangan pagtagumpayan. Hindi po pwedeng ang season o ang panahon ng pagkalungkot, pagkalumbay, at pagkasawi ay dapat na manaig sa bawat isa. Kailangan pagtagumpayan ito. The key to life is outlasting season. Mga kapatid, makikita ho natin na maraming tao ang walang kapayapaan sa ating panahon sapagkat hindi nila pinag-aaralang mabuti ang mga pangako ng Panginoon. Katulad ng sinabi ko kanina sa unang punto na aking idinidiscuss sa inyo, God promises to us that nothing is permanent. Ipinangako ho ng Diyos na wala hong permanente sa mundong ito. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa ilalim ng araw ay lahat temporal. It is a seasonal. Pansamantala. May kanya-kanyang panahon na lilipas. Darating na ito ay lilipas. Sapagkat ang panahon ay ginagarantiyahan tayo na ito ay magbabago. Na sa bawat panahon na dumarating sa ating buhay, binibigyan tayo ng pag-asa. At maaasahan natin na walang mananatiling ganon na lamang.
magbabago ang lahat. At matututuhan din natin sa ating pinag-aaralang mga talata na ang susi sa buhay, kailangan nating lagpasan, talunin ang mga bagay na dumaraan sa ating mga buhay. Yan po ang mga katotohanan na nakapaloob po sa salitang season. Sabi nga po sa ating binasa kanina, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. To everything there is a season. Sa lahat ng bagay, sa silong ng langit, ay may kanya-kanyang panahon. Lilipas din po ang krisis na ito. Kaya mga kapatid, huwag po tayong lubos o huwag tayong matakot. Panghawakan natin ang pangako ng ating Diyos na ito, na hindi magiging permanente ang mga bagay na ating nararanasan. Yan po ang laman ng unang punto na akin po ibinahagi sa inyo. Dumako po tayo sa ikalawang punto. Point number 2. Nothing is enduring except God and His promises. Write it down. Nothing is enduring except God and His promises. Nothing is permanent except God and His promises. Makikita ho natin sa salita ng Diyos na wala hong permanente maliban sa ating Diyos at sa kanyang mga pangako. Kung ang lahat ng bagay sa silong ng langit ay may kanya-kanyang panahon at ito'y lumilipas, ito'y nagbabago, ito'y pansamantala lamang, at ito'y dapat pagtagumpayan ng bawat tao, subalit may isang nananatili, at yan ay ang ating Diyos at ang kanyang mga pangako. At dahil po ang Diyos ay nananatili magpakailanpaman, pwede natin ho siyang panghawakan. Pwede natin siyang panampalatayanan sapagkat ipinangako niya sa kanyang salita na ang Diyos na ating pong sinasampalatayanan, ang Diyos na mananatili magpakailanpaman ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. Sinasabi po yan sa James chapter 1 verse 16 at sa Titus chapter 1. Sinasabi po ron na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At sinasabi po sa Santiago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya po, mga kapatid, hindi po tayo dapat matakot. Sapagkat may Diyos po tayo na hindi ho nagbabago. Siya'y mananatili magpakailanpaman. Bagamat ang lahat ng bagay sa silong ng langit ay mababago, mawawala, sapagkat ito'y temporal, pero may Diyos na hindi nagbabago. At ang kagandahan ng Diyos na ito'y may mga pangako upang tayo po ay palakasin sa ating pananampalataya at bigyan ng tapang upang humarap sa mga krisis na dumarating sa ating buhay. Alam mo ninyo, nais kong basahin ang mga ilan sa pangako niya na kung saan po ay makapagbibigay ng lakas ng loob at kapayapaan sa bawat isa sa atin kung tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Sinasabi po sa awit 34, verse 7, 15, and 19. Hayaan po ninyong basahin ko ito sa King James Version. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Sa Tagalog po, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Hindi po nagbabago ang Diyos sa Kanyang pangakong ito na Kanyang ipagsasanggalang ang lahat ng mga nangatatakot sa Kanya at palilibutan ng Kanyang mga anghel
upang magbantay. He promised us that He will guard us through His angels. Tayo babantayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Palilibutan tayo ng kanyang mga anghel upang tayo'y ipagsanggalang. Kaya kung ikay naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ikaw ay kanyang puproteksyonan sa anumang masasamang bagay na maaaring mangyari sa iyo sapagkat ito'y ipinangako ng ating Panginoon. Alam mo ninyo, napakagandang isipin na sa ganitong pagkakataon na may krisis, na natatakot tayong lumabas, na baka ho tayo ay mahawa sa coronavirus. Pero salamat, kung ikaw ay naniniwala at ikaw ay convinced sa sarili na ikaw ay anak ng Diyos, kabilang sa iniligtas ng Diyos, binigyan ng kaligtasan ng Diyos, nakasisigurado ka, kapatid, kaibigan, na ang anghel ng Diyos handa kang proteksyonan sapagkat yan ang inilaan ng Diyos sa ating lahat. Palibutan tayo ng kanyang mga anghel upang tayo ipagsanggalang sa anumang panganib. Kaya, mga kapatid, panghawakan natin ang bagay na ito. Pangalawa, dito po sa puntong ito, sa point number 2, makikita ho natin na dito sa Salmo chapter 34, verse 15, ang sabi ho rito, "The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry." Sa Tagalog, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Nothing is enduring except God and His promises. Mananatili ang pangako niyang ito. Na ano? Kanyang itititig ang kanyang mga mata sa kanyang mga anak sa mga matutuwid at kanyang itutuon ang kanyang pandinig sa kanilang mga panalangin o sa kanilang mga daing. Kaya nga po, kung kayo o tayo ay may alalahanin sa mga panahong ito dahil sa mga krisis na nangyayari, alalahanin natin na ang pangako ng Diyos. Sabi niya, kanyang itutuon ang kanyang paningin at ang kanyang pandinig sa ating mga daing. Kaya kung ikaw ay naniniwang ikay anak ng Diyos, kung ikaw ay may alalahanin sa iyong buhay, may pangangailangan ka sa panahon ito, dumain ka sa Panginoon. Siya'y nakikinig. At siya'y hindi sisira sa kanyang mga pangako. Alam mo ninyo, kung hindi lamang po nagkaroon ng babala ang ating Pangulo, nagkaroon ng mga utos para manatili sa bahay, hindi po ako mangangaral sa pamamagitan ng Facebook online. Sapagkat ako po ay hindi natatakot sa anumang bagay na nangyayari sa paligid, sapagkat alam ko na ang Diyos ay nakatitig at nakikinig sa kanyang mga anak. Subalit bilang pagpapasakop sa ating pamahalaan at sa ating gobyerno, sinasabi sa salita ng Diyos, kailangang igalang at sundin ang mga namumuno. Kaya kami at ako ay nandito at nangangaral sa pamamagitan ng online sa Facebook. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos ay laging handa na ikaw ay pakinggan. Ano ang krisis mo ngayon sa buhay? Marahil hindi COVID-19. Marahil iba-ibang mga problema yan. Marahil iba-ibang mga suliranin. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Permanente siya. Siya at ang kanyang mga pangako. Sinabi niya sa kanyang salita. Pakikinggan niya ang iyong mga daing. At ang ikatlo, ito ho ang napakaganda sa kanyang pangako. Sa verse 17 and 19. "The righteous cry, and the Lord heareth and delivereth them
out of all their troubles. Verse 19. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Marami ang kadalamhitian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Nakakatuwang pakinggan at unawain ang mga pangakong ito. Ipinangako ng Diyos anuman ang mga suliranin sa lahat ng mga suliraning yaon ng tao na may takot sa Kanya ay Kanyang tutulungan. Gaano po kaganda na isipin sa mga panahon ngayon na tayo ho ay nakararanas ng matinding krisis sa ekonomiya at sa pangkalusugan at sa maraming bagay. Napakagandang isipin at tandaan in time of crisis na may Diyos na nangako na tutulungan ang lahat ng mga anak niya na may takot sa Kanya sa lahat ng mga trouble, sa lahat ng mga sufferings ng buhay. Nando siya upang sumaklolo. Sa verse 17, ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Hindi ho ba magandang pakinggan at panghawakan ng pangakong ng Diyos na ito? Na Diyos na hindi nagbabago, permanente, mananatili magpakailan pa man. Lilipas ang maraming bagay. Magbabago ang maraming pangyayari sa silong ng langit. Pero ang Diyos mananatili magpakailan pa man. Kaya mga kapatid, sa atin pong dinaranas ng mga pagsubok na ito sa ating buhay, magkakaroon ka lamang ng kapayapaan kung alam mo ang mga bagay na ito. Alam ng Diyos sa aking puso na bagaman maraming tao ang nagugulumihan at natatakot, alam niya na sa aking puso ako'y payapa, na ako ay merong tapang harapin ang bagay nito ng mga nangyayari. Hindi dahil sa ako'y malakas, hindi dahil sa ako'y makapangyarihan o ano paman, kundi dahil ako'y nananampalataya na may Diyos na nananatili at may Diyos na ang pangako ay hindi mababago magpakailan. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na sa mga panahong ito ay hindi tayo nagiging matatakutin, nagpapanik buying, na halos ubusin ang laman ng mga grocery store, na parabagang ikaw na lamang ang gustong mabuhay, na ito ay nagpapakita na parabagang walang Diyos kang pinaniniwalaan. Kung tunay na ikaw at ako'y may pinaniniwalaan Diyos, ang bibilihin mong pagkain, alkohol at iba pa ay yung tama lamang sa iyong pangangailangan. Hindi mo uubusan ng iba sapagkat gusto rin ng ibang mabuhay. Hindi mo gagawin ang mga bagay nito sapagkat alam mo na bukas, kung maubos man ang iyong pagkain ngayon, may inihahanda ang bukas na paparating para sa pangailangan. Mga kapatid, sa Estados Unidos, ayon po sa aking research, sa bawat araw, marami hong family ang na-eject sa kanilang mga tahanan dahil hindi makabayad ng upa. Dahil ang Amerika po, bagamat kinikilala nating mayamang bansa, ay marami din po doon ang naghihirap. Marami po doon ang naninirahan na lamang po sa kotse sapagkat hindi na ho kayang bumayad ng mga bahay. Ang iba po ay sa mga streets na rin namamahinga dahil sa kakulangan na rin ng pinansyal na kanilang pangailangan. At ang nakalulungkot po ayon sa aking research ay marami po sa kanila ang nagpapakamatay dahil hindi na ho nila kayang harapin ang bigat ng suliranin na kanilang kinalalagyan. Marami po sa kanila ang nagsusuicide dahil sa mga krisis na dumarating sa kanilang buhay. Bakit po ganun? Dahil hindi po nila alam ang mga pangako ng Diyos nito. In times of crisis,
pakatandaan po natin that God promises to us that nothing is permanent. Number 2, nothing is enduring except God and His promises. Panghawakan natin ang mga pangako ito. Huwag po tayong gumawa ng mga permanent solution sa isang temporaring problema. Don't make a permanent solution to a temporary problem. Alam mo ninyo, ito ang ginawa ng maraming tao sa Estados Unidos. Temporaryong problema, nilagyan nila ng permanenteng solusyon. Kinitil nila ang kanilang buhay. Sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, kung meron pong pag-aaway sa sambayan, may pag-aaway ang mga mag-aasawa, kailangan ba hiwalay agad? Pag minsan po, ito ang ginagawa ng marami. Ang isang simpleng problema, nilalagyan ng permanenteng solusyon. Ang paghiwalay. Subalit, tandaan po natin, lahat ng bagay sa silong ng langit ay nagbabago. There is a season to everything. Meron ho kanya-kanyang kapanahunan. At ang panahon pong yan ay lumilipas. Kaya, sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, tandaan ho natin ang mga bagay na ito. Uulitin ko po. Seasons guarantee change. Seasons give hope. Seasons are always temporary. Nothing remains the same. The key to life is outlasting season. And also, we need to remember, in time of crisis, nothing is enduring except God and His promises. He promises that He will guard us with His angels. He promised us that He will focus His eyes and ears upon us to hear our cry. He will deliver us from all our troubles. Pero isang bagay ang ipinaalala ng ating Diyos. Kinakailangang sigurado tayo na tayo ay Kanyang mga anak. Mga magulang, mga kapatid, dapat mong siguraduhin na tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at sinusunod mo ang Kanyang salita. Ituturing ka ng ating Diyos Ama na matuwid dahil kay Kristo na yung tinanggap. At kung ito ay nangyari na sa iyong buhay, ang lahat ng mga promises na ito ay pwede mong kamtin at pwede mong ipamuhay at panghawakan. At kung dumarating ang mga katulad ng mga unos ng buhay na katulad ngayon, mabubuhay kang may kapayapaan, mabubuhay kang walang takot, malapay may tapang na harapin ito, sapagkat alam mong may Diyos ka na hindi nagbabago sa Kanyang pangako at sa Kanyang sarili. Maraming salamat, mga kapatid. Huwag po nating lagyan ng permanenteng solusyon ang isang problema pansamantala lang. Don't make a permanent solution to a temporary problem. Remember that God never changes. Hindi siya nagbabago. Our God is permanent and He will endure forever. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, salamat po sa oras na ito. At pinalakas mo kami sa maikling mensaheng ito. Salamat po sa mga bagay na aming nabasa sa iyong salita na nagpalakas sa aming pong kalooban. Oo, may krisis sa panahon ito, pero ito'y pansamantala lamang. Ipinangako mo po sa iyong salita, nalilipas din ang panahon ito.
Kaya kami ay buong pagtitiwala na mga hawak sa iyo sa iyong mga pangako. Kami po'y mabubuhay na may kapayapaan at mabubuhay ng normal sapagkat alam po namin sinasamahan po kami. Ang bibilhin po lamang namin ay aming kailangan sa bawat araw. Alalahanin po namin ang aming kapwa. Hindi namin po sila uubusan sapagkat sila ay nais ding mabuhay. At sasabihin namin sa kanila, may pag-asa sa araw ng bukas. Hindi mananatili ang ganitong sitwasyon. Salamat po Diyos sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong salita at pangako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po salamat.